Good evening po sa lahat at sa lahat po ng mga naka-follow. Ito po yung promise ko na video regarding po sa paggamit ng itlog bilang pang-cleanse ng auric field po at ng halimbawa ito yung spiritual na pangangatawan. Ngayon po, marami po kasing klase o mga modalities ng pagki-cleanse ng spiritual na pangangatawan o aspeto. Yan po, kagaya niyan yung mga halimbawa, yung ginagawa ng mga matatanda nung araw, yung mga sinusuob tapos may mga dasal o di kaya may mga ginagamit din sila na mga dahon na sinusunog para mawala yung mga negative energies, yung mga negative vibes kung tawagin ngayon sa New Age era. Ngayon po, itong itlog, ang tamang paggamit nito, hindi po yung parang sinasabon niyo, hinihilod niyo yung katawan niyo, hindi po gano'n. Ang tamang pamamaraan po niyan, hahagurin niyo lang po ng isa na isang direksyon lang. Hindi po yung parang iba-brush niyong ganyan, hindi po, mali yun, mali. Kaya po dito sa ulo yan, ganyan. Siguro po sa ulo pabilog, hindi niyo po gaganyanin, hindi po gano'n. Tsaka po ang egg cleansing or limpia kung tawagin, ah, nauso lang yan nito lang, yung sa mga western, yan. Tapos ginaya ng iba, minodify na hindi naman dapat. Yan po, kagaya niyan, ganyan, one direction lang. Tapos habang one direction ka ng itlog, nagdadasal ka dapat. Ngayon, ano ang dasal na gagamitin? Hindi po yan orasyon. Uulitin ko po, hindi po orasyon ang gagamitin. Ang gagamitin po, pwede niyong gamitin yung panalangin kay San Miguel Arcangel, kay San Benito, o di kaya yung Apostles' Creed, yun, pwede rin po yun. O halimbawa naman, hindi ka Katoliko, di syempre hindi mo ginagamit yan. Pwede mong gamitin yung nasa Bible na Psalm 91. Ngayon po, kung halimbawa, ikaw naman, iba ang iyong pananalig at pananampalataya, hindi ka Katoliko, hindi ka Kristiyano, pwede ka pong gumamit ng kung ano man na panalangin na nasa paniniwala mo, yung sa mga sacred scriptures niyo. Pwede po yun. Kasi po, kaya po kailangan ng may prayer, hindi pwedeng ikaw mismo ang gagamot sa'yo. Hihingi ka ng divine protection, ng divine intervention. Ngayon po, through the guidance of the divine, dun nyo po mas magagawa at mas mawawala yung mga energies na nasa katawan nyo. Ngayon po, okay na, nagdasal ka. Kung halimbawa, natapos sa isang parte, tapos natapos din yung dasal, edi start ka uli abang hinahagod mo dun sa may mga, halimbawa, mga iba-ibang parte ng katawan mo. Ngayon po, ganito, ang isang itlog po, hindi po pwedeng maraming tao ang hahaguran nyo dahil nagtitipid kayo, hindi po gano'n. Ang isang itlog, kung halimbawa 5 kayo sa pamilya niyo, 5 ring itlog gagamitin niyo. Ang tubig po dapat, yung tap water puwede na yun, hindi malamig, hindi mainit. At the same time, sa itlog din naman, hindi yung make sure niyo sariwa. Pangalawa, kailangan diyan hindi ni-rep. Kasi po 'pag ni-rep, kultado yung itlog. Sasabihin niyo, "Ay, may atake ko." Hindi po gano'n. Mas maganda po yung sariwa. Make sure niyong sariwa yung itlog para malaman niyo yung isasagot nung itlog dun sa yun po kasi divination through egg kasi yan. Ibig sabihin po, parang pagtatawas, gano'n po kasi yun. Ngayon ganito po, ah, ang itlog kasi may metaphysical property ito na may kakayahan mag-absorb ng energy. Dahil siyempre isa pa, natural na may buhay sa loob, eh. May yolk siya, yung kumbaga yung fetus ng sisiw, ng manok. So, gano'n po 'yun. Ngayon po, kung halimbawa, ayan na, balik tayo, halimbawa, naihagod niyo na, o lalagay na natin dito. Bakit po dapat babasagin? Una sa lahat, ang babasagin po ang glass. Hindi po 'yan nagho-hold ng energy, dumudulas po 'yan. Hindi po kagaya ng plastic na baso, kumakapit ang negative energy sa plastic na baso. Kaya nga po 'yan, nagtatawag ng negative energy 'yan pagka ini-stock niyo sa tapat ng bahay niyo ang plastic at lalo na yung mga hino-hoard lang. Ngayon, ganito po, sige na natin yung itlog.
Yan, naka na. O, ayan po yung akin. Bumababa po. Pagka po kasi pataas, kadalasan po yan, pagka po pataas, negative energy. Pagka po bumaba yan lahat, yung mga, yung may mga lines, positive energy po yan. Tapos po, mga bubbles, kadalasan yan, mga stress, mga ganon. O di kaya, yun yung mga nagbabantay sa inyo. Ibibigay ko po yung mga guideline, yung mga rules, mga instructions, yung mga pwede nyong sundan para pwede nyong gawin sa bahay nyo. Tsaka yung paggaganito po, kahit mga yan, kada 15 days, wag po araw-araw. Sayang naman, katapos marami kayo sa bahay. Ngayon po, ang pagtingin niyan, hindi nyo titignan dito. Dito lang po. Dito nyo lang po titignan. Yan, dito lang. Dito lang po, tandaan. Ngayon po, kapagka i-dispose nyo na, halimbawa, na-satisfy na kayo, nag-reading na kayo ng itlog asin lang po nilalagay. Hindi na po nilalagyan ng paminta, chili powder. Yung iba ho, nakikita ko nilalagyan pa ng kung ano-ano. Kulang na lang ho, lagyan ng sili, bawang, sibuyas, baboy, toyo, mag-aadobo na. Ngayon po, yung mga ganyan po kasi parang na lang yan parang pinaggagawa na lang ng kung ano man, mga content. Ganyan. Ito pong binibigay ko sa inyo bilang perspective ng isang manggagamot at tulong na rin sa mga tao na sa social media para makatulong din po sa inyo. Kasi siyempre, hindi naman lagi may access tayo sa mga manggagamot, mga albularyo, mga nandyan sa mga spiritual, lalo po kung malayo. Halimbawa, wala kang masyadong budget, hindi ka makapunta, wala kang pamasahe, yan, pwede po yan. Ngayon po, tandaan nyo po lagi, kailangan po may dasal yan. Kasi po, pagka talagang walang dasal yan, pwedeng mag-backfire sa inyo yung ginawa sa inyo. If ever na nakulam ka, nabati ka, napalipad hangin ka, natigal po ka, na-hex ka, o di kaya nasumpa ka, babalik at babalik yan sa'yo, babanda sa pamilya mo yan. Kaya po, hindi po yan basta-basta ginagawa talaga na walang supervision ng halimbawa, dapat nagtanong ka. Yung iba po kasi content creator, yun po talaga, yun nung nila, binibigay na talagang kung ano man na content. Hindi nila sinasabi, ay kailangan ganito dadasalin mo, gano'n, ganyan. Hindi po gano'n. Tsaka po, una sa lahat yan, hindi po yan para mag-okay ang negosyo. Hindi pa po yun kaya nga sabi ko, individual po yan na cleansing. Hindi po yan pang malakihan, malawakan. Siguro po kung halimbawa kay cleanse nyo yung negosyo nyo, iba naman po yun. Ibang klaseng rituals naman yun. Na siguro baka mag-share ako one of these days, mga dalawa na rituals para ma-ensure po natin. At saka tinitingnan po muna yan, inaaral, iniimbestigahan ng nakakaalam. At saka yung mga ganyan po kasi kailangan talaga nagdadasal talaga kayo. Hindi naman pwedeng aasa ka lang sa swerte. Bibili ka ng anting-anting, di ka naman nagdadasal. Mali po yun. Yung mga ganyan po kasing bagay, kung masipag nga kayo, tamad ka naman magdasal, tapos pagka may problema ka, tatawag ka na dun sa taas. Mali po yun. Kailangan po lagi tumatawag dun. So, yan lang po. Sa susunod po, baka, halimbawa, kung may request kayo, comment nyo lang. Tapos po, pa-like and follow, tapos pa-share na rin po para sa mga bago na teachings na pwede kong i-share sa mga susunod na mga araw. Ngayon po, hanggang sa muli po, ako po si Apo Adlaw, isang manggagamot, isang member ng Haring Bakal International Philippines Chapter, at isa rin pong babaylan. Ngayon po, hanggang sa muli po, magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat.